Magandang hapon po sa lahat. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung tanong, protector ba ni Martin Romualdez or Tambaloslos ito si Senate President Tito Soto at saka si Senate Pro Tempore Panfilo Lacson? Yan ang tanong na sisikapin natin sasagutin. At kung bakit ang tanong na ito ay may basihan tayo. So ang ating pag-usapan sa ngayon ay ganito po. Ito po bagong lahat. Ito po si Toto Tirador, Presperes, Bayap Agat Panapon. Sa mga kabalin ko, Bayap Agat Panapon. Sa mga kabsat ko na paborito ako, may mga naimbaga ngalim sa inyo. Tapos sa mga Bicolano na kung saan nanggaling ang pinaka-corrupt na mga tao sa mundo, sa Pilipinas, na si Saldico, ay maray na hapon. Tapos sa mga Cebuano, maayong hapon. Sa mga waray-waray, maupay nga kulop. Sa mga Bulano, maadyong hapon. O sa mga taga Mindanao, karamihan mga Ilonggo at saka Cebuano, maayong hapon. Sa mga Muslim, mapia mahapon. Sa mga sa mga Chabacano area sa Zamboanga ay Buenas tardes. So ito po ang pag-usapan natin sa ngayon ay alam naman natin na ang flood control ay hindi magkakaroon ng pundo kung hindi ito una pinasok sa ating budget ng mga congressmen at saka mga senador. Sa panahon, ang pinag-usapan natin ng mga flood control projects ay yung mga proyekto na nanggaling sa pondo na ginawa nung para sa 2025. Pagkatapos, ang mga pondo na yon ay ginawa ng mga senador at congressmen. Ngayon, ginawa po ito mga sometime in October at nagtigil yan, natatapos sa December. So ngayon, kung titingnan mo, ang pwedeng mangyari ang kotsabahan sa gitna ni Chis Escudero tsaka ni Grace po kasi siya ang Finance Committee Chairman. Ating tinatawag ko doon na ay small group. Pati sa Kongreso naman si Tambaloslos Martin Romualdez na Speaker at saka si Elizalde na Appropriations Committee Chairman. So sila lang po na apat dito ang magkakasundo sa final kung magkano at ano-ano ang mga proyekto na ilalagay. At lumabas po, napakaraming flood control projects. At lumabas din po sa ebidensya na pinalabas ni Toby Tiangco na congressman sa Navotas na lumalabas ang sa loob ng USB niya ay lahat mahigit 20 billion for 2025 alone ang pinalusot lahat ni Saldico. Ibig sabihin, walang nakalagay dyan na pangalan ni Chis Escudero, ni Grispo, at ni Tambaloslos, kundi pangalan kay kay Saldico lang lahat. Yung ibig sabihin, kung mayroon man nilagay si Saldico, maaring ipakiusap ni Chis Escudero, maaring pakiusap ni Grace po, or maaring kung galing naman kay Romualdez, hindi pakiusap yan, utos yan, bulong-bulong. O ito, pasok mo. Tapos, yung iba naman na hindi kasapi sa mga small circle na magpwede-determine kung ano mga pondo, kagaya ng mga ibang senador, sabihin na natin kasama si Jinggoy, kasama si Joel Villanueva, at kasama na rin ibang mga senador, pati mga ibang mga congressmen na malapit sa speaker, ay ang mangyari niyan ay si Saldico pa rin ang utak at saka si Tambaloslos. Tingnan natin, ang interest lang ng mga Senate group, yung kanilang proyekto. Pero ang problema natin ay nakikita sa records ni Toby Tiangco, si Saldico lang lahat. Okay. Pagkatapos, naaprubahan yon,
pinirmahan ni BBM ang mga proyekto. Bakit niya pinirmahan? So, ibig sabihin, pwede natin sabihin, may kasalanan sa lahat na ito, pwede natin sabihin, pabaya si BBM. Bakit mo pinirmahan ang proyekto na puno-puno ng mga flood control? Yan ang unang problema niya dyan. Pagkatapos, nalusot, ang ginamit naman, according to Toby Chanko, ayaw ni BBM na magkaroon ng impeachment. Kasi apektado ang political career ng mga Marcos kung titirahin ang Duterte. Kasi maraming mga botante ni Duterte ang kakukontra na kay BBM. So ang problema, pinilit nito ng grupo naman ni Romualdez ang pag-impeach kasi ang sa likod pala nila ng kaisipan na hindi lang matanggal si Sara Duterte, kundi magkaroon pa sila ng pundo. So ngayon, sinamantala naman ni Romualdez at ni Saldico itong katotohanan na ayaw ni BBM ng impeachment sa pamamagitan ng pagsagawa ng unang 3 impeachment cases. Kaya naluko ni Tambaluslos at saka ni Saldico itong grupong Makabayan, nagsampa ng impeachment. Itong grupo ng mamamayang liberal, sila ni Dilima, nagsampa sila ng impeachment. At ang grupo naman ni Gabriel Bordado at saka ni yung si Coltado, na nagsampa din sila ng impeachment. In other words, pwede natin sabihin without them knowing, they were being used. Ngayon, ang purpose naman yun ng pagsampa ng impeachment ay panakot kay BBM para hindi ibibeto. So, ibig sabihin, si BBM, may option siya na tanggalin ang budget ng mga flood control. Kung ginawa niya, wala sana tayong problema sa ngayon. Magkabaha, okay lang. Dadaan lang baha. Pagdating sa dagat ng baha, wala na. Tapos na. Kung ilang araw, wala ng baha. But then, the problem is, naglagay kayo at bumaha pa rin ulit. Kumbaga, nagkaroon ng baha, nasira pa ng baha ang mga ginawa ninyo na wala pa ating pera. So, ganoon po ang nangyayari dyan. So, in other words, pinwirsa nila si BBM na pirmahan ng budget. Next, January na, February, maglalabas na ng pondo. Kasi ang proseso ng paglabas ng pondo ay kailangan aprubahan muna ni BBM ang paglabas ng pondo para sa mga proyekto. Ngayon, para mapersa naman si BBM, lumabas ng pondo ay noong February 5, gumawa na naman sila ng impeachment complaint na pang-apat. Mayroon ng 3, bakit gagawa pa ng pang-apat? Yan ang napakatanong. Kasi wala sanang problema sa impeachment kung ang unang impeachment na ginawa, kung ang yun ang inaprubahan nila, wala sana silang problema sa ngayon. Ang problema nila, gumawa pa sila ng pang-apat. Ibig sabihin, ang mga satanic na mga purpose ay hindi talaga magbubunga ng pagpunyagi kung ito ay nanggaling sa masama ang balak. So ngayon, be that as it may, napilitan si BBM na i-release ang pondo. Magka-eleksyon eh. So, in other words, nakita natin ang paglabas ng pondo ng AKAP, AX, at MAIP. Sa MAIP naman, kailangan po yung guarantee letters para yung mga congressmen natin on the ground, may bubuto sa kanila kung sila ay namimigay ng pera, nagbibigay ng guarantee letters. Guarantee letters po, kailangan yan para sa mga ospital. So, diyan nagiging sikat ang mga congressmen on the ground. Kaya maraming congressmen ang nananalo ngayon. So, yan ang nangyari. Iba pang binigay sa kanila, maliban sa AKAP, AX, at saka MAIP, binigyan din sila ng flood control projects na tag 100 million ang halaga, standard. Kaya lahat po ng mga congressmen na pumirma ay mayroon po silang flood control projects. So, fast forward, natapos ang eleksyon. Matapos eleksyon, nagkaulan, nagkabagyo na, nagsimula kay bagyong Krising, sinundan ni bagyong Dante, sinundan ni bagyong Emong. Yung bagyo na ito na lumabas ng July ay tinuklap ang lahat ng mga flood control projects na ginawa at nalabas na parang band-aid lamang ang ginawa ng mga flood control projects. Ang pinakamalaki na nakikita natin na napakaklaro ay yung doon sa Nauhan, sa mga
ilog doon sa Oriental Mindoro. At lumabas, marami pang iba, hindi lang sa Oriental Mindoro. Sa Bulacan, lumabas na napakarami. At lumabas na, hindi lang yun ang substandard. Akala natin may ginawa substandard palabasin. Lumabas na, nagiging lakas loob na rin ng mga congressmen. At sigurado ako may congressmen yan sa likod ng Wawa Builders yan. At ang congressman sa Bulacan, bakit hindi nababanggit si attorney Danilo Domingo na congressman sa 1st District ng Bulacan? Dapat siya mananagot ng lahat na to una-una, kasama ang iba pa. Kasi congressman ka, imposible na hindi mo alam yan, ha? Attorney Danny Domingo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat dito. Bakit mo pinalusot yan? Wala sana yan kung hinarang mo. Pero anyway, nangyari. So, lumabas tayo na hindi lang substandard ang problema. Kasi yung substandard, natuklap yun ng mga baha. Ang substandard, andun karamihan sa Mindoro. Pero lumabas na meron pang sa Mindoro na hindi pa ginawa. Nagkabayaran na. So, ganun din ang nangyari sa Bulacan. Mas klaro lang sa Bulacan kasi napunta kay Wawa Builders, napunta kay SYMS, kay Sally Santos. Yan ang mga lumabas na walang bayar, walang ginawa pero fully paid na. At lumabas din doon na yung main actors doon ay yung district engineer at saka yung assistant district engineer, mga chief ng planning, chief ng construction, lahat-lahat sila. Kaya sila nasama kasi pinirmahan nila na tapos ng proyekto. Kung tapos na ang proyekto, edi mababayaran na. At ang papel naman, inamin naman ni Attorney Henry Alcantara na pumirma siya para maipon labas ang pundo kasi napirmahan naman doon ng mga tao niya sa baba. Natapos na. So, nevertheless, those are matters of evidence na gagamitin sa korte sakasakali magsampa ng kaso. At nagsampa na nga si DPWH Secretary na bagong secretary na si Dizon. So, anyway, ang nangyari dito ngayon, sino ang mga makasalanang numero 1 nakikita mo? Ang problema natin dito ay parehas sa nangyari sa Napoles, walang resibo para ma-connect ang politiko. Lahat ng politiko, kahit na-absulto si Bong Revilla, walang direktang resibo, walang resibo na maipakita na natanggap ni Bong Revilla ang pera galing kay Napoles. Wala ring resibo na maipakita na nanggaling na binigay ng pera kay Jingo Estrada. Wala ring resibo na ipakita na ibigay kay Enrile at saka secretary ni Enrile na girlfriend niya na si Gigi Reyes. So wala lahat ng resibo. So mapansin mo nito, mas nalalagay sa magandang sitwasyon ang mga politiko natin. Ang kawawa sa sitwasyon kagaya sa nangyari sa Napoles case, ang mga nakukulong na sentensyan ay yung project, yung mga kontraktor. At saka, kay Napoles, yung si Napoles na kontraktor ng mga trabaho ay nakukonvict. At ang kasama niya nakukonvict ay yung mga tao sa ahensya na humahawak ng pera. Walang kawala. Ang problema natin, mga politiko naman na sa likod nila na pumayag ang kanilang PDAF ay gagamitin, ay hindi nakukonvict. Wala, bihira lang ang nakukonvict. Tapos, nakita naman ninyo kay Bong Revilla, pinabalik sa kanya 124,500,000, pero hindi siya nakukonvict. In the same manner na ganun po nangyayari sa ating flood control projects. Sa flood control projects, makikita mo kagad na may ebidensya ka na walang kawala ay yung DPWH officials na parang kagaya sila doon ni Dennis Cunanan sa Napoles na style. Pero dito kasi construction ng style, dito ay makukonvict ngayon ang lahat ng mga engineers na involved. Yan ang problema. Sa mga engineers, may ebidensya. Pirma nila nandun, pangalan nila nandun. Kumbaga, on the ground, sila ang meron doon. Pagkatapos, ang problema, ihatid ngayon sa mga politiko. Ang maghatid niyan, sigurado ako si Henry Alcantara naghatid niyan. Ngayon, sasabihin ni Henry Alcantara, halimbawa, o di kaya ni Bryce Hernandez, lumalabas si Bryce Hernandez ay hindi siya yung nagbibigay, kundi nag-iipon siya ng pera, tagatanggap siya ng pera mula sa kontraktor at
According to him, ibibigay niya kay Alcantara at si Alcantara man ang magbibigay kung sinong politiko ang pagbibigyan. So lumalabas kasi dito na nag-aligar o nag-allege si Bryce Hernandez na napunta daw kay Jinggoy ay 30% ng 300 million na pinasok mula sa pondo ni Jinggoy. At ganoon din mula daw sa pondo ni Joel Villanueva na 600 million. So kung 30%, lumalabas kay Jinggoy is 90 million. 3 times 300. Tapos 3% naman sa kay Joel Villanueva, 3 times 600. So 180 million. Yan ay according to him na wala naman siyang ebidensya may pakita na nakita niya na siya mismo nagbigay. Ang binabasihan niya lang, kwento galing daw kay Alcantara. So ibig sabihin, si Alcantara lang ang makapagsabi kung kanino niya binigay ang pera na nakuha niya. Pero ang problema lang, lumalabas na nagpapatalo sila sa kasino, kuno. Naglalaro sila sa kasino, kuno. So ibig sabihin, may ebidensya tayo na ini-enjoy nitong mga engineers ang pera. So magiging depensa ngayon ng politiko yan. Paano sabihin, wala naman kayo resibo na pinakita, binigay mo sa akin ng pera? Classic defense ng mga corrupt na politiko. Walang resibo. Sino ba naman ang politiko na pipirma ng resibo na tinanggap ang pera? So yan po dapat magiging creative naman ang justice system natin. Which is now high time to my call na lahat ng korte natin, kasama Sandigan Bayan lalo, na gamitin na po yung tinatawag na Solomonic wisdom style of resolving an issue. Kasi sa inyo lang, kung may dokumento, saka pa lang kayo makapag-decision. Ikaw walang dokumento. Kagaya ng kung sino nanay sa dalawang bata na dinesisyon na ni Solomon na ang may-ari kung sino, kahit walang ebidensya, sinabi sigurado siya. At ako sigurado na yun din ang nanay, pinili niya na nanay ng bata. Yun nagparaya, sige huwag mo na patayin ng bata. Ibigay mo na sa kanya. So yan ang hinahanap natin sa ngayon. So ngayon, because of that, wala pong politiko na makukonvict. So ngayon, tingnan natin sa relasyon, sa pagsagawa, kontraktor, sa set-up natin, ang pera na ibabayad sa kontraktor ay kontraktor lang mismo ang makatanggap. Hindi pwede i-release sa district engineer. Hindi pwede i-release sa secretary ng DPWH. In other words, very clear sa system natin, nadadaan muna sa kontraktor. Doon i-deposito ang pera eh. Doon i-deposito ang check eh. Because we have that AMLAC law, tanging kontraktor lamang ang pwede. At kung ma-produce ng kontraktor, withdrawin ngayon ng kontraktor ang pera. Pag ma-withdraw niya yung pera, ay saka na mawala na ngayon resibo. Cash na eh. So, cash to cash na ngayon ang pagbibigay ng pera. Cash ang bibigay sa kung sino pang ibang involved. Sa kay congressman, kay senator, kung sino-sino pang ibang bigyan. Cash na yun. Wala nang record makikita. So, yan ang pinaka-problema natin sa sistema natin. Paano? So, ngayon, given that situation, nagkaroon na ngayon tayo na nakita, itong si Diskaya, ang nakikita niya solusyon para hindi siya makukulong, ay mag-offer siya, mag-alok siya na aaminin niya lahat na kanyang kinuha at babanggitin niya kung sino mga politikong binigyan niya. On the other hand, meron namang si Bryce at saka si Bryce ay parang umaamin na ngayon din kung sino natutulungan niya, kung sino kanino binigay ang pera. So, dalawang persona. Nakita, Diskaya, Mr. and Mrs. na umaamin at saka yung district engineer na umaamin din o assistant district engineer. So, nakikita natin ang dalawang yan. Ano kasunod nangyari? Nauna ang hearing sa Senado na panahon na si Senator Marcolita pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, nag-imbestiga. Yun pala, si Marcolita naman, kinausap yung mga Diskaya. Kinausap siya ng Diskaya. Sa unang hearing, hindi dumalo ang Diskaya. Sa pangalawang hearing, dumalo ang Diskaya. At natunghayan natin, nagbanggit si Diskaya ng napakaraming pangalan. 17 names
Dami-dami mga pangalan. Kung sino mga DPWH na mga official ang pinagbibigyan lang ng pera na involved. At kung sino ang mga politiko, mga congressmen na banggit. In other words, kapag ikaw pala kontraktor, ikaw ang may direktang alam kung kanino mo binigay yung pera. Correct. Di ba? Correct. The only problem is, kung mag-deny ang politiko, paano mapatunayan nga ng Diskaya na binigay nga doon? Tingnan natin kayo, no? Ang sa dami ni binanggit niya pangalan, kunin natin, lista natin, the names of congressmen. Named by Diskaya as involved in flood control. Tapos, names of DPWH officials mentioned by Diskaya. So, dito, balikan natin. Sa nangyari, nabanggit ni Curly or Francisco Diskaya at ang asawa niya ang mga the following congressmen. Wala silang binanggit na senador. Okay. Number 1, Roman Romulo ng Pasig City. Number 2, Jojo ang Uswag Ilonggo Party List. Number 3, Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Congressman. Number 4, Arju Ataydi na asawa ni Maine Mendoza na congressman ng Quezon City din, First District. Tapos si Congressman Nicanor Briones ng AGA Party List. Tapos si Congressman Marcy Teodoro na mayor ng Marikina pa siya noon. Pero ang asawa niya ay congresswoman. So malamang sa asawa ni Marcy pinadaan. Pero si Marcy ay nakipag-usap. Tapos si congresswoman noon, si Florida Rida Robes ng San Jose del Monte. Kawatan lang numero 1 ito. Pagkatapos, si Eliandro Jesus Madruna ng Romblon. Tapos si Congressman Benjamin Agaraw Jr. ng Laguna. Tapos si Florencio Bem Noel ng Anwaray Party List. Si Congressman Leody Tariela ng Occidental Mindoro. Si Congressman Rinanti Arrogancia ng Quezon Province. Si Congressman Marvin Rillo ng Quezon City na tinalo na siya ngayon. Si Congressman Teodoro Harisco ng Aklan. Si Congressman Antonieta Yudela ng Zamboanga, Sibugay. Si Congressman Dina Sistio ng Caloocan. Si Congresswoman Marivic Co. Pilar o Maria Victoria Co. Pilar ng Quezon City. Si Congressman Elizalde Saldico ng Ako Bicol Party List. So, tsaka binanggit ni Curly Diskaya na si House Speaker Ramon Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez was repeatedly named dropped by some of this according to Diskaya, hindi niya personal na alam kay Martin Romualdez. Doon na ngayon papasok ang laro ng ebidensya. So hindi natin makukonvict si Romualdez, di ba? Kasi wala tayo na, basihan lang natin, hearsay din ang binasihan ni Diskaya. Pero ang personal niya na alam, nag-recipient sa 25% commissions ay si Saldico. Pero kay Martin Romualdez, wala siya. Binabanggit niya lang na ito lagi din drop ginagamit ng pangalan. So, ibig sabihin, sa lahat nito, binanggit niya, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tapos si Martin, pang 19. Tapos sa mga, binanggit niya rin sa mga official ng ng DPWH ay si Henry Alcantara ng Bulacan. Aristotle Ramos, Metro Manila 1st District. Manny Bulusan ng North Manila District. Edgardo Pingol, Bulacan Sub-District Engineering Office. Si Michael Rosaria, Quezon Province, 2nd District.
Pag second district, andun niya si JJ Suarez. So sa regional and central office naman ng DPWH, si Virgilio Eduarte ng Region 5, Bicol Region. Si Ramon Arriola III, Director ng Unified Project Management Office. Si Robert Bernardo na nag-resign na rin. So iyan po ang binanggit ni Diskaya. Imagine si Diskaya ay kontraktor. Marami siya nababanggit, sinasabi niya kasi personal niyang binigay ang pera. So ibig sabihin, kahit i-deny pa na mga politikong binabanggit, malakas na ang dating depende sa pagpatakbo ng trial. Depende kung magaling ang abogado na magpresenta ng ebidensya at makukonvict din ang mga politikong ito kahit i-deny pa nila. Ngayon, kay Bryce Hernandez naman, si Bryce Hernandez is only one of those in Bulacan Engineering District. At ang kanyang alam ay limitado lamang dun sa Bulacan First District. Wala nang iba. So ngayon, ang tatanong ko kung bakit ang title ko, si Soto, si Lacson, protector ba ni Martin Romualdez? O na! Alam naman natin na during the hearing, binanggit ngayon ng mga Diskaya sa hearing ni Marcoleta na si Marcoleta pa ang chief ng tinatawag na Blue Ribbon Committee. Binanggit. At also during the time na nang binanggit, biglang nagpatawag ng secret meeting sila ni Soto. Nakumbinsin nila yung 2 bilyar. Nakumbinsin nila yung 2 tolpo. At majority na sila. At pinalitan si Chis Escudero bilang Senate President. At mind you, of all the committees, other than the position for President of the Senate, the pro tempore of the Senate, and the majority leader of the Senate, ang unang committee na ginalaw nila ay Committee on Blue Ribbon. Bakit? Kasi lumabas na, magaling na ang nangyayari sa Blue Ribbon, lumabas na ang mga pangalan ng mga politiko, kasama si Tambaluslos. So in other words, yun ang unang ebidensya na magpapakita na protector si Lacson at si Soto ni Romualdez. Next, during that second hearing ng Blue Ribbon Committee na si Marcoleta pa ang chairman, ay lumabas, nakapagsalita na hindi niyang nagawa sa kanyang sariling bakuran sa House of Representatives si Toby Tiangco. Noong nagsalita si Toby Tiangco, banggit ang lahat ng ebidensya nandun si Irisalde ko, ang lahat naglaglagay ng mga pondo. Yan na ngayon, problema na ngayon sila ni Romualdez. At dahil sa problema ngayon, nakumbinsi nila, lumipat si 2 tolpo, tsaka 2 bilyar at naging majority sila. Dagdagan pang ibang mga butterfly dyan, si Loren Ligarda. May sarili din siyang agenda. O si Pia Cayetano, may sariling agenda. Yun po sila. Ang common sa kanila ay sila po ay mga kandidato sa alyansa ni BBM. In other words, hindi lang si Romualdez ang pinoprotektahan nila, pati si BBM. Pangalawang, ang kasunod na punto, una, no? Sunod na. Ito naman, nagrekomenda during the second hearing ng Senate Blue Ribbon ay nangyari na gumawa si Marcoleta ng request na dapat pirmahan ng Senate President. Nagre-request si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon mula sa Secretary ng Department of Justice na bigyan muna ng witness protection yung mga Diskaya. Kasi kailangan nila na baka magagamit ito na siyang testigo para maituro ang lahat, pati mga politiko. Anong nangyari? Kasi biglang pumalit ng administrasyon sa Senate, hindi pinirmahan ni Soto. Kasi si Soto na dapat pumirma, hindi na si Chis. Hindi niya inendorso. Ano ibig sabihin na hindi niya pag-endorso? Ha? Tito Soto, what does it mean? Sa mata ko po, I do not claim na ito rin ang obserbasyon ng ibang Pilipino. Sa mata ko lang,
Yan po ay action mo, Soto. Kung hindi mo gagawin witness protection, kung hindi mo bigyan witness protection yung mga diskaya, ay maproteksyonan mo in the process si Romualdez at saka ibang mga politiko. Ganun lang po yan, Soto. I hate you so much. Ginagamit mo, abusado ka talaga. So, ngayon, si Lacson, tandaan niyo si Lacson, grabe, ang galing ng mga privilege speech. Lumalabas, pero at any given time, walang binanggit na Saldico at walang binanggit na Romualdez si Ping Lacson. Maganda sana. Kaya lang, bakit hindi nyo binabanggit yung source ng pondo na si Saldico at saka si Tambaluslos? So, protector kayo ni Romualdez, Soto at Lacson. Next, sa meeting, sa pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee na si Marcoleta pa ang chairman, ay kinontempt nila si Bryce Hernandez na Assistant District Engineer ng Bulacan District Office. District Engineering Office. Ibig sabihin, nasa kamay ng ang kustodiya kay Bryce Hernandez ay nasa kamay ng Senado. So kung nasa kamay ng Senado, ginusto, pinatawag ng House of Representatives Infracom o the TRICOM na pinangungunahan ni Ticalon, Tere Ridon. Paggaling-galingan, di ka man magaling. Biro mo, bawalan mo si Diskaya magsalita tungkol doon kay Pascual na namatay. May karapatan ba? Ini-invoke mo yung dead man statute? Sa ibang bansa, hindi na pinapansin dead man statute dahil hindi ka pwede magsalita laban sa patay kasi hindi siya makabangon para dumipinsa sa sarili. May exception to the rule yan, Mr. Terry Ridon. You are not a lawyer, but you are acting as if one. Ang binasihan lamang ni Diskaya sa pagsalita sa patay na opisyal na kumurakot na si Pascual ay basihan niya sa records niya. Kaya may karapatan siya magsalita. Yan ang exception to the rule sa mga dead man statute. Kapag may hawak kang ebidensya at actual naman nangyayari, wala ka magagawa. Katotohanan yan. Kagaya kay Marcos Sr., patay na siya pero binabanggit pa ulit-ulit. Kasi may mga ebidensya. Maliban na lang kung wala kang ebidensya, that is the time na bawal magsalita laban sa isang taong patay. Pero kung may hiwalay ka na ebidensya, which is a neutral evidence, ang dokumento kinukonsidera na neutral evidence. So kung may ebidensya ka nasabi kahit patay na siya, banggitin mo at all cost because justice is always supreme. Kabubuhang talaga ginagawa mo Ridon. Tere Ridon. Bicol Saro. Bukol Saro, anong nangyari sa'yo? Kasama mo si ako Bukol party list na si Garbin. At saka si ako Bukol party list na number 1, si Saldico na tumakbo sa Amerika hanggang ngayon hindi pa bumalik. Okay, balik tayo doon kay Soto. Ito ngayon ang nangyari. Yung testigo na kinontempt ng Senate at nakakulong sa Senate ay pinatawag nila ni Tere Ridon sa kanilang infracom. Tapos nagbanggit itong testigo doon na kunwari ba, may babanggitin sana siya, tapos nag-off, nag-session ng haba, 1 oras na session na suspension sa hearing ng House of Representatives. Lumabas na, nang bumalik na, may inililista na si Bryce. Binanggit na ngayon si Jinggoy. Jinggoy, hindi po totoong safe. Binanggit si Jinggoy na tumanggap at saka si Joel Villanueva. So, anong ibig palabasin dyan? Wala naman kayong ibig. Di-review ko po ang ebidensya nila. Wala siyang pinakitang ebidensya na nakita niya si Jinggoy na tumanggap ng pera mula kay Henry Alcantara. Kumbaga, kwento pa lang lahat. Hindi ko naman kinakampen si Jinggoy dito, but I am only stating the fact na walang ebidensyang pinakita si Bryce Hernandez. So, despite that, anong nangyari kasunod? Ang ginawa, nagreklamo ngayon, kasunod na session sa Senado, nagreklamo ngayon si Marcoleta. Marami nagreklamo, si Alan Peter Cayetano, lahat. Bakit hinayaan
Kulong natin yan. Ating preso yan si Bryce Hernandez. Bakit niya binigay doon sa house? Nagpaliwanag yan si Soto. Tumawag doon sa kanya si Martin Romualdez. Inamin! Hindi kasama si Martin Romualdez sa session ng TRICOM. Bakit si Romualdez ang tumawag? Ibig sabihin, anong nangyari? Tumawag, nakiusap si Romualdez kay Soto na yung testigo na si Engineer Bryce Hernandez ay ilagay sa kustodya ng house. Nagdesisyon si Soto na kanya-kanya lang, hindi siya kumonsulta kay Marcoleta. Hindi rin siya kumonsulta sa bagong chairman ng Blue Ribbon na si Lacson. Kanya lang desisyon. Sige, pinayagan niya pero doon lang ilagay sa PNP Custodial Center para hindi halata. Sobra ka talaga, Soto. So anong nangyari ngayon? Di nagreklamo ngayon. Pagreklamo ngayon, nagkakomprontahan, muntik na siya. Sa totoo lang, muntik na magkasuntukan. Galit na galit din si Bato. Naalala niya kay Grijaldo, testigo natin. O, ano nangyari sa house? Pinalabas lang matapos yung 19th Congress. Gusto palabasin dito kasi mas marami ang corrupt sa House of Representatives kumpara mo sa Senate. Sa totoong kwento lang. So dahil doon, yung decision na ni Soto, lumalabas na wala siyang konsulta, dinesisyon na niya na ilabas kasi baka daw, ang kunwari nila, kasi ano ang mangyari kung hawak ng House of Representatives ang testigo? Lalapitan nila ngayon, alokin nila, sige magsalita ka laban kay sino pang salibing, itong alok namin. Kasi control nila eh. Ito ngayon, magsalita ka laban kay Jinggoy, laban kay Joel, ito pang mga ebidensya. Ganun po nangyayari. Wala na ngayon, sabihin, wala kang alam kay Romualdez, wala ka rin alam kay Saldico. Samantala, sa kabila, na hinihingi naman, nirerekomenda ni dating Blue Ribbon Chief Marcoleta na kukunin mo na, bigyan muna ng witness protection. Protection lang muna, hindi pa tinatanggap na state witness. Tapos advance naman ng argumento nila ni Jinky Luistro, lalo sila natataranta. Si Ridon natataranta. Kung ano mo sinasabi, hindi siya pwede maging state witness. Kasi bakit? Pero protektahan nyo si Saldico at saka si Tabalusos at pati mga sarili ninyo. Kasi nung nagtanong si Luistro na lagi niya pinapamukha kay Diskaya, hindi ka pwede kasi hindi ka naman least guilty o hindi ka most guilty. Dapat ikaw ba most guilty? Tapos wala ba, kano ba ibabalik mo? Oy, Jinky Luistro, panimula pa lang yon. At kung mag-umpisa na, saka pa lang siya gagawin state witness, tanging korte lamang magdesisyon. Yung si Diskaya ay nagsasalita na piling ng mga Diskaya na mag-asawa. Traidor sila at gusto silang patayin ng 120 million Pilipinos. Kaya sabi niya, mas ginusto pa namin makulong diyan kaysa kami papatayin. Kaya ready yung tao, bakit kukontrahin nyo? Bakit? Ayaw nyo banggitin ang mga kayo? Yung pala, binuksan ko yung website ng Ang Pangulo, isumbong sa Pangulo. Halos lahat ng project ni Jinky Luistro sa bayan ng Mabini ay ghost projects, walang nakikitang proyekto. Ganon din itong binanggit ni Diskaya na si Congresswoman Maria Victoria Pilar ng Quezon City. Wala rin. Ghost projects. May isa, sabi niya hindi daw niya kilala. Hindi ko rin kilala si Diskaya. Tapos nang binuksan ko, asos, may isang proyekto doon na ang kontraktor ay Diskaya. Grabe kayo. So, ibig sabihin nito, very clear ang galaw ng mga kamay na pinoproteksyonan si Romualdez. At ang protector nito, bakit ka pumayag? Bakit ayaw mo maging testigo sa mga Diskaya? Soto? Kawatan ka numero 1 dito. Nakikita ko. Kayo ni Lacson.
Hayaan nyo muna maging testigo yung tao. Sa kanyo na malalaman kung ano ba talaga ba ibibigay niya. At least, nagsimula na siya, nagbanggit. At positive naman lahat. Asan ang utak mo? Soto, akala mo maniniwala kami sa mga palusot mo? Magpalusot siya? Ano pang palusot niya? Hindi ka naman hindi ka naman hindi ka naman nakapir na hindi most guilty. Oh, magkano bang ibibigay mo? Lahat po 'yan na tanong. Kung magkano ang ibibigay, ibabalik, saka pa lang malaman. Ang importante lamang ay ang proteksyon na hiningi ng Diskaya na mag-asawa. Papatayin daw sila. Pero binigay ninyo ng House of Representatives ang proteksyon kay JP Hernandez, kay JP Mendoza, na siyang construction chief sa Bulacan District Engineering Office. Bakit kay Diskaya hindi niya binigay? Proteksyon lang. Baka patayin sila. Yun lamang inihingi. May pangako sila magbibigay, ilista nila lahat. Mas maganda nga kung si Diskaya magsalita. Bakit? Lumalabas kasi na pinakamalaking kontraktor siya, pinakamarami siyang kontrata. At kung marami siyang kontrata, marami ang maibibigay niyang pangalan at may isasabi niya, may personal siya na alam sa pagbibigay ng mga pera sa mga politiko. Sa gitna ng district engineer o assistant district engineer at ng contractor, mas piliin kong contractor kasi mas marami siyang alam. Bakit hindi nyo binigyan? You are a protector. Protector ka talaga ni Martin Romualdez at ang Saldico. Ha, Senator Soto, Senator Lacson. Tapos, ito, pakinggan natin yung konfrontasyon. Dito na halos magsuntukan na sila. Kinumpronta ni Marcolita si Soto. O ito, pakinggan ninyo, palitan ng salita. September 9, yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Even assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. Hindi ka. May nag-interview nga na. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko. Yan, tinatanong ni Marcolita patungkol doon sa testigo na si Bryce Hernandez na dinesisyonan ni Soto na ilagay sa Camp Crame sa PNP Custodial Center. Nagreklamo ang grupo ni Bato at ni Marcolita, bakit nyo binitawan ng testigo? Testigo natin yun. Yan ang tanong. Tapos sabi ni Soto, ay hindi ka na chairman noon kaya nagdesisyon ako. At tinanong naman ngayon ni Marcolita, ikaw na pumalit sa akin, ikaw ba kinonsulta ni Soto? Yan po, ulitin natin. Grabe. September 9, yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Even assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. Hindi ka. May nag-interview nga na. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung contempt. Hindi makasagot si Lacson kung kinonsulta siya o hindi. Ang tanong ni Marcolita, simple lang, kinonsulta ka ba ni Senator Soto para ilipat si Bryce Hernandez sa Custodial Center? Hindi makasagot si Lacson. Kasi magkakampi sila eh. Gusto na proteksyon ng si Romualdez. Hindi naman kasama yung may nag-interview lang. Hindi na yung content pag pinag-usapan, yung pag-usap mo dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isoli nyo immediate. That was before intervening event. Wala pa yung request. September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung kondisyon mo September 8. Kaya nga, sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Dapat ibalik sa Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba, chairman? Ayun lang.
O, hindi nga. Ang kinusulta kasi yung speaker eh. Dapat hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi masabi mo. Inamin na speaker na Romualdez nag-request. In-request si Bryce Hernandez na assistant district engineer. Hindi mo. Tapos naman lang sana may konsulta. Pero man yung puro yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, at yun ang condition na pinigil ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Legal and physical. Ayun naman ang tama. Sabi ko, hindi na kailangan ng motion dahil sa unang ibabalik natin immediately. Ibig sabihin, nakita ng corruption dito ni Soto. Hindi siya makasagot-sagot. Kung paano tayo mga kailangan sa kanila? As far as we are concerned, kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin. Si JP Mendoza, nasa motion, hiramin natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang question sa kanila din. Hindi natin Yan, merienda muna tayo. Nakita nyo na? Nakita nyo na? Kita nyo na, guilty si Soto? Ay, nako. Tapos, ang sulat pa dito ni Marcoleta na nire-request dyan na gagawing bigyan ng witness protection yung mga Diskaya couple kasi para magsalita ay tinanggihan outright di-refuse ni Soto. Ano ka ba, Soto? Dyan na muna at maraming salamat sa mga nakikinig. At sana pa, huwag nyo kalimutan, i-like ito para matuloy tayo, matutuwa naman tayo, ma-inspirado tayo pag laging mag-discuss ng mga issue na dapat at ma-discover natin kung ano mga kagagawa nila. At para sa ating minimithi na final na magkaroon ng katarungan, katotohanan, paghari ng katotohanan at katarungan at dapat ang mamayani dito taong bayan. At dahil dito, suportahan nyo ako sa aking minimithi na magkaroon ng sistema ng katarungan na tao na mismo mag-judge, hindi yung judge sa mag-sentensya sa mga akusado sa korte. Pilitin natin at kung ako maging presidente, yan ang aking kailangan hindi tayo makalam. Hindi ko alam kung paano ko maging presidente. Tanging ako lamang mga presidente na makakagawa niyan, nagagawin na mga tao na mismo maghusga sa lahat ng korte. Dahil kung tao na, wala na magmamayabang na mga wala na magtapang-tapangan na abusado. Ganun lang pong aking pakiusap. Sana siguro baka malay mo magkaroon tayo ng swerte maging presidente kahit walang pera para matutupad kasi nakikita ko po wala ng ibang tao makagawa ng bagay na para maibibigay ang tunay na katarungan sa mga bayan. Tingnan mo naman sa Amerika, yan ang kukunin natin sistema natin na katarungan ang gagamitin natin. Jury system. Wala nang iba. Kapag jury system na, wala nang abusado mamamayani. Tandaan mo po yan. Sige, nice hearing sa lahat. Si Pres Perez, si Bernard Magtibay, si Aliona Sauz, tapos ito ko na lang kukunin kasi hindi ko mabasa. Ito. Dami nyo dami. Si Antonio, si Richie Bernardo. Tapos si Antonio Almonte, si Mel in SJ, si Charlie Whiskey. Tapos si Cesar Padaligan, si David Baruj, si White Ouroboros. Tapos si Conte Carlo Apaye, si Mila Moeda,
si Charlie Whiskey uli. Tapos si Cesar Panaligan, Melines J, Regine Ford, Thomas Esplana, Jaime Aguinaldo, Crinos, Stelano, tapos si JJA, tapos Antonio Almonte, tapos si Olive Colanco, Kento Smith, tapos si Angeli, si Ginger Lopez, Raymond Lagidaw, okay, tapos si si Jovencio Bantua, si Grace Lumactod, si Glenda Trottier, Jimmy Boy Bahe, Grace Lumactod uli, Lely Dasa, Glenda Trottier, Jimmy Boy Bahe, Francisco Matalbilas, Bernard Magtibay, Jimmy Boy Bahe, si Gregorio Babiran, si Grace Lumactod, si Pompey Dakdicolin, tapos si Boy Jimenez, Glenda Trottier, si Jing Mable, so John Rambo, Jimmy Boy Bahe, tapos si John Rambo, Charlie Whiskey. So, may time pa ba tayo? Sana gusto ko magbanggit ng inyong mga comment eh. Si Jimmy Boy Bahe, may corruption sa Senado talaga. Si Lina Brown, hope for an end to corruption. Charlie Whiskey, Toto for President. Thank you. Jimmy Boy Bahe, si Chis at si Romualdez, magkaaway. Magkaiba naman si Soto at si Romualdez. Gusto ni Marcolita magkaaway din. So, Antonio Almonte, pilot mo lakay sa pagka-senador, baka magmilagro ang Panginoon. Tapos si Charlie Whiskey, DPWH prepare its budget to give to Congress. Mario Manlacas, mali si Soto dahil may impresyon na under siya ni Martin, dapat kinonsultan niya ang Blue Ribbon. Melines G, nag-abogado si One Ball, buhayang buhaya. So, Gregorio Babaran, high blood kapo kay SP Soto. Gayong nasa mas mapagkatiwalaan siya kaysa kay Chis. Hindi naman si Chis ang issue dito, si Soto ang issue yung sa Gregorio Babaran, ang issue tungkol kay Bryce Hernandez. Ano ka ba? Wala nang pakialam si Chis dito. Diyan galing sa DPWH budget, hindi sa Congress. Tami Hugador, mabuhay kayo at tunututo. Tama lahat ang analysis mo. Jan Rambo, Marcos ang pasibuno ng lahat ng kamatan. Jimmy Boy Bahe, most guilty ang mga diskaya. Pinangakuan, bawal yon. Kahit na most guilty, importante po ay maibigay na kung sino-sino. Sila kasi may personal na nagbigay ng pera. Alam nila kung sino binigay nila. Ganun lang kasimple. Kaya dapat tingnan natin ang kanyang pagbigyan mo na ng witness protection, baka patayin sila. Makakasuhan ng pulis, hindi naman, Jing Mable, mabuhay po kay Dr. Toto, Renato Behe, attorney, walang mangyari Soto at Lacson, depensahan nila si Romuald Tambadoslos. Ganun ma. Si Boy Jimenez, Jimmy Boy Bahe. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po sa inyo. Si George, si Pinto, si George, si Jordan, si Allen Chus, Charlie Whiskey, magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat.